Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning in Houston, Texas. Hallelujah. May 27, 2025. Thank you, Jesus, for a new day. Salamat po at kami ay muling nagising. Salamat, Panginoon Jesus. At ako ay muling nagising. Maayos ang pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. O Father God, hallelujah. You are good at all times. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na aming sinisamba. Ang Diyos na buhay. O hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, sa panibagong umaga. Tuesday po, salamat. At maayos ang aming pangangatawan. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat po. Kami ay nagising upang ikaw ay aming pasalamatan. Upang ikaw ay aming sambahin, Panginoon Jesus, our Lord, our King. Hallelujah. Yes, Jesus. It's Tuesday morning. Praise the Lord. For He is good at all times. Thank you, Jesus. You are good at all times. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Hesus Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Oh, hallelujah. Yan. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Excuse me. Painful moments. Trust God every moment. Thank God. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong kabutihan. Okay, welcome dito sa ating live, mga ka-Team Jesus. Sandali na, ayusin lang natin ang ating signal. Okay, cellular off. Ta-ra-ta-ta. Okidoki. So, welcome. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay, ano na yun? May 27. Malapit na matapos ang May. Buwan ng May. So, ayan siya. I-check mo na yung, na-check mo na ba daily siya, yung attendance natin. Wala nang by Facebook reflection, doon na lang sa YouTube, kasi sa YouTube ay madali kong ma-check sa YouTube. Mayroon na akong nilagay doon ng mga hearts, yung current na pag nag-post ako ay agad kayong naglagay ng comment, o kinabukasan maaga pa. So ayan. So yun, ang batayan natin siya, lagyan mo yan dyan ng heart siya. Naglagay na ako ng heart siya. Yung mga nalagyan ko ay yun ang iyong bilangin. Ang walang heart, huwag mong bilangin. So mayroon pa akong hindi nalagyan, so lalagyan ko yan bumamaya pagtingin ko. Okay. So welcome dito sa ating live. Praise God. At ngayon ay May 27 na. Malapit nang matapos ang buwan ng
Mayo. So God willing, no, mga ka-Team Jesus, para sa ganun siya ay maipadala agad natin siya sa Sabado, God willing, ang provision ng ating Panginoon sa Kristo. Ayan, Tuesday morning dito sa Houston, Texas. Hallelujah. At ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoon sa Kristo. Yan, magpuri tayo. Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Yes, yung may heart lang siya ron ang iyong ilista kasi yung iba doon ay late silang naglagay ng kanilang reflection. So mayroong ano doon, the newest at saka yung newest at saka yung latest. So yung latest ang nilagyan ko ng heart dahil ibig sabihin doon 7 days nung tiningnan ko, kailan ko to na post, 7 days ago. So mayroon doon 7 days ago, 6 days ago, yun lang nilagyan ko ng heart dahil ibig sabihin nun doon sila naglagay sila ng reflection nila after or a day after. Yan. Yung iba ay matagal na 2 hours ago, 7 days ago, 2 hours ago lang naglagay ng reflection. Pwede ba yan? Reflection natin kung kailan ngayon nakuha, kailan natin naintindihan ang salita ng Diyos. Ngayon natin or bukas, kasi gabi na, bukas ng umaga, pwede yan. Pero kung 7 days ago, 2 hours, 7 days ago, ang reflection mo ay 2 hours ago, paano ba nang mangyayari yan? So hindi na yan kasama. No? Hindi na yan kasama. Okay, so tuloy na tayo. Magpuri tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Anyway, voluntary naman yan. Hindi naman yan sa pilitan. That's voluntary. Magpuri tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay kay aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat
Father God, in the name of Jesus, and hallelujah. You are good at all times. Maraming salamat po at kami ay nagising sa araw na ito. Inataas ka namin, Panginoong Kristo, walang iba pong makilala kundi ikaw lamang. Ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Hallelujah. Lord, nagpapakumbaba kami sa throne ng iyong kaawaan. Sinusoko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon, aming mga pagsubok sa buhay, aming mga limitasyon, ang aming mga kahinaan. Dahil sa aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas. Oh, hallelujah, Father. In the name of Jesus, you are good at all times, Father God. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa inyo. Kami po ay nagpapakumbaba. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan, sapagkat wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa inyo, kagaya ng pagpapatawa din namin sa mga taong nagkasala sa aming Panginoon. We release forgiveness po. We speak blessing, Panginoon, sa mga taong naiinis sa amin, nagagalit sa amin, sa mga taong nakikipag-away sa aming Panginoon. Let your peace be upon them in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Gamitin mo ang aming mga buhay upang kami po ay maging iyong instrumento upang mabago ang taong ito, ang mga taong ito. Lord, that we will be able to overcome evil with good in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. You are good at all times. Oh, hallelujah. Yes, Father. Thank you that you are there for us and will never leave us nor forsake us, Father God. Thank you so much, O Lord. Hallelujah. Yes, Father. Yes, Lord. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami po ay naniniwala ang iyong banal na Espiritu ay nandito ngayon sa aming kaligtaan upang kami ay bigyan ng fresh anointing, mabuksan ang aming mga isipan at aming mga puso na maintindihan namin, maging simple na maintindihan namin ang mensahe mo, ang mga salita na nasa Biblia. Hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power, but Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power, but Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mong handa ang aming mga puso upang tanggapin ang mensaheng nais mong ituro sa amin sa araw na ito. Oh, hallelujah.
na itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kabutihan mo, ang kaawaan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal ng walang hanggan, kanyang mga pagpapalang siksik-liglig umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Hesus Kristo at ng banal na Espiritu. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos. So tayo ay, tingnan natin, nasa ano na tayo mga kating Jesus. One lang ating electric fan. Masyadong mainit ngayon dahil umulan. Okay, so ano ang mensahe ng ating Panginoong Kristo? Noong tayo ay nasa Colosas 5:24, 5:26. Ang dati at ang bagong buhay. Ayan, kaya dati ay ang mga buhay natin ay mga puno ng kasamaan, no? Yung mga sexual immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, at kasakiman. At dati ay mayroon din tayong mga masasamang loob, masasamang attitude, kagaya ng galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa. Pero nung tayo ay naging Kristiyano at ginawa nating seryoso ang pagsunod kay Kristo Jesus, na hindi nang dahil sa relihiyon ay binago na tayo. So mayroon na tayong bagong buhay, kaya dapat tayo ay magmahalan, magunawaan, maintindihan natin ang ating bawat isa na kasama sa bahagi o kasama sa katawan ni Kristo, para sa ganoon magkaroon tayo ng pakikipag-isa, magkaroon tayo ng unity, na isa lang tayo sapagkat we are one body in Christ. So ayon, no? Kaya ang mga salita ng Diyos sa araw-araw, ito yung ating gabay na pag ginawa natin yun, ops! Mali! Bawal na pala. Sorry, Lord. Holy Spirit, I'm sorry po. Bawal palang makipag-chismis sa kapwa. Na pag-usapan ang buhay ng may buhay. Yan kasi ang pinakamadaling sabihin nating pinakamadaling tukso na nangyayari sa atin sa araw-araw. Yung manira ng kapwa, yung magkwento sa iba, yung napakikialaman ang buhay ng iba, no? So ayun mga katimjis. So dito na tayo sa chapter 3 verses 18 to 25, chapter 4, 1. Okay. So, Colossus 3, verses 18 to 25, chapter 4, verses 1. So, yun ang kabuuan. Ang sabi dito, ang mabuting relasyon sa kapwa. Okay. Mga babae, magpasakop kayo sa asawa nyo dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyo ang mga magulang nyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay
na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila paghinaan ng loob. Okay, so naalala natin, ito ay itinuro sa atin sa Efesos. Ngayon ay ibinalik na naman ng banal na Espiritu, na ibig sabihin nun ay mahalaga ito. Okay. Mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila sa nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. No? Naano na rin natin to, natutunan natin to. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sinumang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Chapter 4 verse 1, Mga amo, maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo, alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Sa araw na ito, gabayan mo kami. Maintindihan namin ang mensahe mo at ito ay aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Inulit na naman, hindi ito bago sa atin ang mensaheng ito. Ito ay natutunan na natin doon sa Efesos. Subalit, ito'y binalik ang mabuting relasyon sa kapwa. So, ito ay binalik ang sino-sino ang mga karakter na binanggit dito sa salita ng Diyos. Ang mga karakter na binanggit dito ay ang mga asawa. Mga babae. No? Mga babae. Unang binanggit ha. Mga babae, mga lalaki, mga anak. Mga magulang, mga alipin, mga amo. Mga babae, mga lalaki, mga anak, mga magulang, mga alipin, mga amo. No? So yan ang mga karakter na binanggit dito upang sa ganoon magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa kapwa. Sa palagay natin, mga ka-Team Jesus, bakit unang binanggit ang mga babae? Bakit kaya sa palagay natin, unang binanggit ang mga babae? Mga babae ang unang binanggit sapagkat kapag ang babaeng asawa ay hindi mag-submit, magpasakop sa kanyang asawang lalaki, doon nag-uumpisa ang gulo ng pamilya. Sapagkat kung ang babae ay may sarili siyang gusto, ang kanyang asawang lalaki ay masariling gusto, sino ngayon ang naguguluhan at sino ngayon ang naaapektuhan? Ang mga anak. Ang mga anak. So mga babae, kadalasan sa atin dito, mga babaeng asawa tayo. Suriin natin ang ating mga sarili. Ano bang klaseng asawa ako sa aking asawang lalaki? Ako ba ay nagpasakop? Dahil magpasakop
kayo sa asawa nyo dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Ha? Suriin ninyo, marami tayo dito, kadalasan sa atin, ilan lang ang mga asawang lalaki dito. Si Brother Sandy, si Brother Jumar, si Brother Jerome, si Brother Eric, 4 lang. Kumpara na tayo, kadalasan na sa atin, maliban kay Crystal at kay Lian, yun nata, sila yata ay mga dalaga pa. No, mga dalaga pa sila. Pero kadalasan sa atin na nandito ay nakikinig no, sa salita ng Diyos, tayo ay mga asawang babae. Mga asawang babae tayo. So bakit tayo ang inuna dito sa salita ng Diyos? Sapagkat tayo ang naging dahilan ng kaguluhan ng pamilya, ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya, dahil may sarili tayong gusto, may sarili tayong desisyon, sa halip na magpasakop tayo sa ating asawang lalaki para magkaroon ng katahimikan ang ating pamilya. Dati nung kami ni Tito Bryant ay bago pa lang kaming magkasama, no, yun na ikinasal na kami, tapos nagkasama na kami rito. Para palaging magulo ang aming pamilya, ang aming sitwasyon, ang aming relasyon, sapagkat may sarili akong desisyon, may sarili din siyang desisyon. No? Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Sabi ng Panginoong Hesus, ng Banal na Espiritu, magpakumbaba ka. Mag-fasting ka. I-fast mo yung sarili mo. Mag-fasting ka kasi nasa iyo yung spirit of pride, authority, lahat-lahat nasa iyo. So, hindi kita magagamit hanggat hindi mo baguhin ang buhay mo, ang ugali mo. Kaya, more than 2 years kung ginawa yun, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon, ay si Tito Bryant din ay magbago at magkasundo kami. So, bago baguhin ng Diyos, ng Banal na Espiritu, yung ating mga asawang lalaki, tayo munang babae, ang binabago niya. Kasi kadalasan, ang simula ng pag-aaway at hindi pagkakasundo sa pamilya ay ang mga asawang babae. Dahil kung ano ang gusto, yun ang sinusunod, yun ang masusunod. Hindi pwede yan sa harap ng Diyos. 2 beses na yan. Ibig sabihin nun, may mga kasama tayo rito na nais na ipaalala ng Diyos Ama, ni Panginoong Jesucristo, ng Banal na Espiritu, ang inyong mga pagiging asawang babae. Tayo mga asawang babae, tayo dapat ang magpakumbaba at magpasakop sa ating mga asawang lalaki, at hindi yung mga asawang lalaki ang mag-submit sa atin. Mali yan. Mali yan. So kung nandiyan ang inyong mga asawang lalaki na nakikinig, kailangan na humingi ka ng patawad, babae. Kung hindi mo man nasunod ang kalooban ng salita ng Diyos bilang mananampalataya ni Panginoong Jesucristo, kailangan kang magpasakop sa asawa mo. Hindi naman ibig sabihin, paano kung mali yung sinasabi ng asawa mo? Kaya nga sinasabi natin, ipagdasal natin yan. Okay, kung yan ang iyong desisyon. Hindi mo sabihin, mali man yung desisyon mo. Kasi ganito, wala ka talagang utak, bubo ka kasi, ganito, ganyan. Ito nga ang tama, ito nga ang ganyan. O ginaganon pa natin yung mga asawang lalaki natin. Hindi yun tama. Inuinsulto natin
ang head of the family, gayong sila ang representative ni Panginoong Hesukristo. Sila ang representative. No? So, humingi tayo ng kapatawaran. Kaya nga, pag si Tito Brian nagdidesisyon na, ang ganito, ganyan, okay. Mayroon akong suggestion, ganyan. Okay, ipagdasal natin. Oh, ganun lang. Meron akong suggestion. Okay, ano suggestion mo? Ganyan. Okay, ipagdasal natin. Hindi mo pwedeng sabihin na, mali man yung sa'yo. Mas maganda kasi kung ganito, ganyan. No. No. Kailangan na magkasundo kayo. Irespeto mo ang kanyang desisyon. Irespeto mo siya bilang haligi ng inyong pamilya. Siya ang head of the family. Siya ang representative ni Panginoong Jesucristo sa pamilya ninyo. Hindi ikaw. Babae. So, yun. Okay. Wala nang marami pang mga kwento o mga bagulbol, mga at iba pa. O sige, ipagdasal natin. Kung mayroong kang ibang desisyon, ibang iniisip, pwede bang mag-suggest? Mas gusto ko. Maliban na lang kung tinatanong ka ng husband mo. Lagay kami, halimbawa, pag weekend, saan mo gustong kumain? Tinatanong ka. Sabi ko, no preference. Ikaw, ano bang gusto mong kainin? Pag sinabi niya, gusto kong kumain ng, yung Mediterranean ba, yung ganyan, kebab na ganyan. Okay. Okay lang. Sige. No? So, sana, ang aking, nung pumunta kami doon sa isang Mediterranean, ay, ang gusto niya ay, ang gusto ba niya? Chicken kebab. Ganyan. Sabi ko, ayoko ng chicken kebab. Yan ang sayo. Ang akin ay lamb steak. So, lamb steak ang aking pinili. Mahal ang lamb steak. $25 ang serving. So, wala siyang magawa kasi siya man ang nagyaya. Diba? So, maliban na lang sa mga major decisions, gaya ng ganitong ganyan, sige, ipagdasal natin. Ano ang will ng Diyos dyan? Ganun lang yun. Kebab ang pinili niya. Akin steak. Lamb steak. Hallelujah. Di ang sarap-sarap bang pala, the best lamb steak man yung aking na natikman. So, ganun ba mga ka-Team Jesus? Maliban kong tanungin ka, saan mo gusto? Ako gusto ko sana ng ganyan. Ikaw? Okay, let's go. Ganyan. Siya naman. Sa mga major decisions, ang decision ko tungkol dito, tungkol dyan. Okay, ipagdasal natin. Tahimik ang buhay. Tahimik ang pamilya ninyo at maging ang inyong mga anak ay tahimik. Makikita nila ang pagkakasunawaan ninyong dalawa, ang pagkakasundo ninyong dalawa. Makikita nila yung pagsuko mo, yung pagpasakop mo, babae, doon sa iyong asawang lalaki. So, in return, tingnan ninyo, nauna ang babae. In return, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmamalupitan. In return, kayo, mga lalaki, sapagkat nagpasakop man yung mga babae sa inyo, yung inyong mga asawang babae, sa makatuwid, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae at huwag ninyong pagmamalupitan. Huwag ninyong, ibig sabihin ng pagmamalupitan ay yung, halimbawa, yung sahod ninyo, hindi nyo ibibigay. Hindi nyo pwedeng hindi ibigay. Ibigay nyo yan. Dahil sila naman, ang mga babae naman ang nagbabudget sa mga pangangailangan ng bahay. Sa bahay, sa mga anak nyo. Pagkakasunduan ninyo yan. No?
So, buo, irespeto ninyo ang inyong mga asawang babae. Igalang din ninyo. Mahalin ninyo. Nang sa ganoon, kami rin na mga babae ay magpasakop sa inyo. So, it takes two to tango yan eh. No? Kung ano yung ating ibinibigay, yun din ang bumabalik sa atin. So, ang mga babae, nagpasakop sa mga lalaki, ang response ng mga lalaki, dapat mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae, irespeto sila. No? Huwag ninyong pagmamalupitan. Kaya kayo dyan, mga lalaki, kung kayo ay naging malupit sa inyong mga babaeng asawa, na parang sila na lang nagtatrabaho pa, pagkatapos ay sa bahay, sila pa rin mag-alaga sa mga anak, magayang-ganyan, lahat ikaw asawang lalaki ka, upo ka lang dyan, nood ng TV, at saka hinihintay mo lang na sabihin ng asawang babae mo, kain na. Hindi pwede yun. Kailangan kasama ka, tulungan mo siya, ganun yun eh. No? Tulungan mo yung iyong asawa. Kahit na hindi nagtrabaho yung asawa mo, nasa bahay, tandaan natin, ang isang pagiging housewife, ang pinakamahirap na gawain sa daigdig, sapagkat wala itong pahinga, walang rest day, walang holiday, araw-araw, 24/7, walang pahinga. Sa makatawid, ikaw na asawang lalaki, ay dapat natulungan mo ang iyong asawang babae, maaring sa paglalaba, maaring sa pagsasampay, maaring patulugin mo rin yung asawang babae mo, at ikaw naman ang mag-alaga sa mga anak mo. Kagaya dati si Papa Edgar, nung maliliit pa yung mga bata, yung buhay pa yun, hindi yan siya palaging nasa bahay dahil engineer siya, field engineer siya, civil engineer. Nandoon siya sa field, no? Nasa field siya. So hindi siya palaging nasa bahay. Every 2 weeks lang yan. So ako talaga yung nag-aalaga sa mga bata, no? Ngayon, pag nandaan yan, pag nandiyan yan, ay, nung wala pa kaming kasama sa bahay, hindi pa ako nagturo, siya ang papalit sa akin sa weekend. Biyernes ng gabi, Sabado ng gabi, Linggo ng gabi. Bago siya aalis, siya ang mag-aalaga sa mga bata, pagpapadidi, sa gabi, pinapatulog niya ako para sa ganoon ay makapagpahinga naman ako sa ilang araw na wala akong sapat na pahinga dahil nga paiinumin ko ng gatas ang bata, paalagaan, ilibahisan, pagbasa, ganyan, no? So, ganun yun mga ka-Team Jesus ba? Magkasundo kayo. Magtulungan kayo sa isa't isa. Dahil, you are one. Pamilya kayo. Hindi pwedeng sabihin mo na, ay, bahala ka dyan sa buhay mo. Pagod na ako, no? Ganito, ganyan. Ikaw na lang dyan. Hindi pwede yun. Dahil nga, huwag niyong pagmamalupitan ang inyong mga asawang babae. Okay? So, dito, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang niyo sa lahat ng bagay dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon. Lahat naman tayo ay mga anak. Bago tayo naging magulang, lahat tayo ay mga anak. So, ano ba ang relasyon natin sa ating mga magulang bilang mga anak? Sundin natin ang ating mga magulang dahil ito lang yung utos ng Diyos na may kasunod na pangako. Obey your parents to have a long life. Nasa Efesos yan. Ito, binalik lang, bagay, dahil kalugod-lugod ito sa Panginoon, pleasing, kapag tayo ay sumusunod sa ating mga magulang, no? Yun ay kalugod-lugod sa paningin ng Diyos
At dahil kalugod-lugod, maging masaya siya, maging pleasing, so bibigyan niya tayo ng mga pagpapala, bibigyan niya tayo ng mahabang buhay. Okay, so dito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob ng mga anak nyo para hindi sila panghinaan ng loob. O, ito na mga magulang. Do not provoke your children. Na ibig sabihin nun, irespeto nyo rin ang inyong mga anak. Hindi dahil, ako ang iyong magulang, ako ang masusunod. No. Ang gusto kong, pag nag-college ka na, ang gusto ko sa'yo ay ganito ka, ganito kunin mo, ganyan kunin mo. Hindi pwede yun. Mga magulang, ipinagdadasal natin ang ating mga anak kung ano ang desisyon nila, nagabayan sila ng banal na espiritu. Hindi yung tayo ang nasusunod sa mga buhay nila. Tayo ay nandoon lang upang gabayan sila. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang plano mo? O, ganyan. Okay. Ipagdasal natin. Kagayan dyan sa mga bata. Tapos na si Kuya GB, civil engineer na. Si Manoy, dati, Noy, pwede, anong gusto mo, Noy? Pwede ka bang mag-physical therapist, Noy? Para pagdating dito, Noy, ay may makatulong ka, Tito Brian, sa mga pasyente. Tininan daw niya, ay, di man daw niya kaya. Ang gusto niya is yung IT, yung programming, whatever. Oh, okay, sige, go ahead. Okay, next year, this coming June, ay, ano na yata siya, 4th year na yata siya. OJT na. Si Aaron, ayan, magagraduate na, civil engineer. Yun ang gusto niya. Gusto daw niya, kagaya sa kanyang Papa Edgar. Okay. Si Ben, ang kinuha niya ay IT rin. O hala, yan ang gusto niyo eh. Basta panindigan niyo yan ha, na magkaroon kayo ng trabaho pag matapos na kayo. Yung si Edgari, wala pa kasi mag-senior high pa siya. Hindi pa daw niya alam ano ang gusto niya. Ipagdasal natin. Nagabayan kayo ng banal na espiritu, mag-enjoy kayo sa inyong mga pag-aaral. The Lord will provide sa inyong mga babayaran. Kasi it is the Lord who provides, hindi man ang mga magulang. Ang mga magulang ay mga mga instrumento lang tayo. Kaya yun dapat ang ipapaalala natin, ang ituturo natin sa ating mga anak na hindi natin pagmamay-ari, no? Hindi natin pagmamay-ari ang ating mga anak. Tayo ay mga instrumento lang, mga gabay lang tayo nila. Pero ang nagmamay-ari sa kanila ay ang Diyos. Si Panginoong Jesucristo. So ipaliwanag natin sa kanila na kami ay mga gabay lang, hindi kami pagmamay-ari. Kaya pag kami ay nagdarasal, sa araw-araw, sa gabi-gabi, Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo, gabayan mo po ang iyong mga anak. Sila po ay, sa inyo po sila. Ang iyong mga anak, si Edgar Vito, or Daniel, Aaron, Ed Benedict, Ed Gary, Chris Gary, sila po ay mga anak mo. So, alam nila, nakikinig sila. Alam nila, hindi kami ang nagmamay-ari sa kanila, kundi ang Diyos. Nagabayan sila. Na habang maaga pa, habang bata pa sila, alam nila na tayo ay mga gabay lang, mga instrumento lang tayo para sila ay lalaki na may takot sa Diyos at may pagmamahal sa Diyos. Hindi yung, ako ang mga magulang mo, ako dapat masunod, kasi ganito, ganyan. No. Mga instrumento lang tayo. Okay? So, ano pa? Mga alipin. Mga alipin tayo, mga ka-Team Jesus, pag tayo ay nagtatrabaho para sa ibang tao at sinasahuran tayo para sa ibang tao, tayo ay itinuturing na mga alipin. So, mayroon tayong earthly boss. Kaya, ang ating pagtatrabaho, ang sabi dito,
Gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Alam ninyong, yan ay nasa, nasa 23. Colossians chapter 3 verse 23. Ano man ang gawin niyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran niyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayong matanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon ang siyang pinaglilingkuran niyo. At ang sino mang gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapaboraan. O see? Kaya kung tayo ay nagtatrabaho, mandiyaan man yung ating boss, nandiyaan man yung wala man, halimbawa, ang mga guro. Yung mga guro, Yung mga guro, alam nyo ba na, kaya nga, noblest profession ang guro, sapagkat, kahit bakasyon, kahit Sabado at Linggo, ginagawa pa rin yung mga trabaho nila, nag-prepare ng lesson plan, nag-check ng mga papel, pero ang kanilang sahod ay hindi makompensate doon sa kanilang mga trabahong isinasagawa. Pero ginagawa pa rin nila para yung mga guro na tapat, sila ang pinagpapala ng Diyos. Sapagkat hindi naman din lahat ng guro ay gumagawa ng tama sa kanilang mga estudyante. Nagtuturo ng tama, ginagawa ang kanilang mga trabaho ng conscientious. Ayan, si Tita Linda, si Tita Lynn. Siya ay isang guro, pero nag-retire na siya. Si Tita Jolie, siya rin ay isang guro. Si Tita Jane, siya ay isang guro. Pareho silang mga guro. So, seryoso ang kanilang pagtuturo sa kanilang mga estudyante na matuto ang kanilang mga estudyante. Ako rin ay isang guro. Seryoso akong nagtuturo sa loob ng 22 years. Subalit, ako ay pagod na sa pagtuturo dahil naisip ko wala namang halaga itong pagtuturo ko kung hindi naman natuto o kaya walang alam ang aking mga estudyante sa kay Panginoong Kristo. No? So, ano man ang ating mga gagawin, let's do it for the glory of God. Let's do it na iniisip natin para ito sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang mag-reward sa atin. Kahit hindi alam ng ating mga sino pa man dyan. Okay? At, ano sabi dito? Parurusahan ang gumawa ng masama. Ayan si Ate Ilin, si Elenita Kagaanan. Welcome dito sa ating live. Yan, teacher din yan. So kahit na wala ang DepEd, kahit na ganyan, walang principal, ano ba yan, ginagawa pa rin nila ang kanilang mga trabaho. Tingnan ninyo, parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Hala. God is a fair God. Kung ginawa natin ang mabuti sa kanyang paningin, kahit walang tumitingin sa atin, ginagawa pa rin natin ito as part of our job, no? Ang Diyos ang magpapala sa atin. Pero kung ang ginawa natin ay hindi mabuti, parurusahan tayo ng Panginoon sapagkat alam niya lahat ng ginagawa natin. At wala siyang pinapaboran. He is a fair God. At tayo, kung ikaw naman ang amo, so kung ikaw ang amo ay, anong sabi dito? Maging mabuti at makatarungan kayo sa mga alipin ninyo. Alalahanin ninyong kayo rin ay mayroong amo sa langit. Hallelujah. So kung kayo ay may amo, so halimbawa sa bahay, doon sa Pilipinas, ang mga bata, mayroon doong kasama namin sa bahay, si Ate Jelly, pero siya ay, hindi siya stay-in dahil malapit lang naman ang bahay nila at mayroon din siyang asawang inaalagaan. So, maging mabuti kayong amo. Mayroon siyang off, bawat linggo off siya, para naman makapag siya sa pamilya niya, yung asawa niya,
Pagkatapos niya magluto ng hapunan, ay uwi na siya. Halimbawa, 6 o'clock, uwi na siya doon sa asawa niya. Pwede niyang dalhan ng pagkain. Okay, balik siya dito sa umaga. Magluto, ganyan. Para sa ganoon ay, yan nasa salita ng Diyos yan eh. Maging ikaw ay alipin, maging ikaw ay amo. So, dapat ay pantay-pantay. God is a fair God. Bawat isa sa atin ay mayroong pananagutan. Bawat isa sa atin ay mayroong tungkulin at pananagutan. Maaring ikaw ay asawang babae, maaring ikaw ay asawang lalaki, maaring ikaw ay magulang, maaring ikaw ay anak, maaring ikaw ay alipin, maaring ikaw ay amo. Lahat tayo ay mayroong katungkulan at mayroong pananagutan. Sa makatuwid, upang maging kalugod-lugod tayo, no? Sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo, at ang banal na Espiritu ay magagalak sa ating mga ginagawa, gawin natin ito nang may kagalakan sa puso ang ating mga katungkulan. Ikaw o ako bilang asawang babae, ako bilang mama o magulang, ako bilang trabahante, ako bilang amo, ikaw bilang asawang lalaki, ikaw bilang anak, ikaw bilang magulang, ikaw bilang alipin, ikaw bilang amo. No? So, yan ang gawin natin. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ang conviction ng Holy Spirit, hindi para i-please tayo ng ating asawa, hindi para ganito, ganyan, bigyan tayo ng pera, bigyan tayo ng bonus. Yan ay part na yan ng pagmamahalan natin, ninyo. Pero unang-una, gawin natin yan, mga babae, ang pagrespeto sa ating mga asawang lalaki, ang pagpasakop, submit, nang sa ganoon ay maging mapayapa, matiwasay ang ating mga buhay, ng ating mga pamilya. No? So, alimbawa, ito yung pera ninyo, ito yung kita ninyo. Huwag mong i-divert yung pera na yan kung hindi alam ng asawa mo, kung hindi kayo nagkasundo na gawin ito. Pagkasunduan ninyo yan, para lalo na ang pera ay mainit eh. Ano siya eh, yung mainit ang pera. No? Halimbawa ako dito. So, bumibili ako sa Amazon, mga order ko, ganyan. So, nasabi ko kay Tito, mahal ko, bumili ako nito, ganyan. Pero hindi naman yung mahal. At gagamitin ko yung sahod ko dyan. Para sa ganyan ay, yung sahod niya, hindi yun magalaw. Okay. Irespeto mo, lalo na kung sila ang sila ang nagtatrabaho, irespeto mo sila. Hindi yung ikaw pa ang gumawa ng masama, ikaw pa ang gumasto sa pera niya, sa pera na pinaghihirapan niya, ikaw pa ang galit. Sa halip na, I'm sorry, mayroon kasi akong binayaran na ganito. Sabi naman ng asawa mong lalaki, hindi yan ang prioridad natin eh. Prioridad natin ganito, para ganyan tayo. So, dapat magkasundo kayo. Hindi yung anong gusto mong bilhin, yan ang inuuna mo, tingnan mo, ang pamilya mo, kailangan na, priority ninyo itong ganito. Hindi na mangyari, kasi nauna ka na eh, nagdesisyon ka na sarili mo, ginamit mo na yung pera. No? Kailangan na magkasundo kayo. O ito, ang ating prioridad, ito. Mayroon ba tayo nito? Okay. Sige, so i-keep natin yung pera, yung blessing ng Diyos, kasi prioridad natin ito. Ganyan dapat. Hindi yung ikaw pang magagalit, dinastos mo na nga eh.
dapat ay humingi ka ng patawad at na hindi mo na uulitin yun, magbago ka na, no? Magbago ka para sa ganoon ay maging mapayapa ang inyong mga pamilya. Ang buhay ba ninyo, buhay may asawa ay mapayapa. Kaya pag si Tito Brian, kasi in pain siya, no, sa kanyang nararamdaman, pag sila, ganyan, okay. Wala na, tahimik na lang, at ipagdasal mo. Ganyan. Lalo na pag mga major decisions, hindi ka pwedeng kikilos o magdidesisyon ng sarili mo. Irespeto mo ang asawa mo. No? Kung ano ang mahalaga, kung ano ang prioridad, yun unahin natin. Pagkasunduan natin yan. Okay? O sino-sino sa atin ngayon ang na-confirm at sino-sino sa atin ngayon ang tinuturuan ng banal na espiritu, ang na-rebuke. Pag sinabing, ouch! Rebuke is real. So pag tayo ay na-rebuke, ibig sabihin nun, mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong baguhin. Gusto niya mapayapa ang ating mga pamilya. Gusto niya maging maayos. Dahil kapag tayo ay sumuko, no, nagpasakop sa ating mga asawang lalaki, ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa ating pamilya sapagkat nasunod ang kalooban niya. Nasunod ang kalooban niya, mga ating Jesus. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat po sa iyong paalala sa araw na ito. Patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nakalimutan namin, kung kami man ay asawang babae. Nakalimutan namin na magpasakop sa aming mga asawang lalaki. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa pag-rebuke na nakalimutan namin na mayroon kaming mga asawang lalaki na siya ang dapat na irespeto namin, dapat na magpasakop kami. Panginoon, patawarin mo po kami. At kung sino man po yung aming mga kapatid na mga asawang lalaki at hindi nila minahal ang kanilang mga asawang babae at pinagmamalupitan nila, Father God, patawarin mo po sila, Lord. Katagpuin mo sila, Panginoong Hesus, nang sa ganun po malaman nila, matuto sila sa katotohanan na nanggagaling sa iyong mga salita. Oh, hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name, Father. Kung kami man po ay mga magulang na hindi namin ginawa ang aming mga obligasyon ng aming mga tungkulin bilang mga magulang, Father, patawarin mo po kami. Maraming salamat po at binabago niyo kami na tinuturuan niyo kami na mayroon kaming obligasyon at pananagutan sa inyo kung hindi man namin nasunod ang tama naming gawin bilang mga magulang. Turuan mo kami, Holy Spirit, dahil wala kaming magagawa kung wala ka. Kung kami man ay mga anak at nakalimutan naming irespeto ang aming mga magulang, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami. Turuan mo po kami na irespeto yung mga nakakatanda sa amin, yung mga magulang namin, mga tiyo, tiya, doon. Makita nila ang pagbabago ng mga buhay namin bilang mga anak. Bilang iyong mga anak. Bilang tagasunod ni Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Kung kami man po ay mga trabahante at ang aming mga trabaho ay hindi namin ginagawa ng mabuti, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawarin mo po kami. Salamat sa conviction sa Holy Spirit. Nagawin namin conscientious ang aming mga trabaho kahit hindi nakikita ng aming mga among nasa mundo. Kahit na walang nakakakita sa amin, pero gawin pa rin namin ang aming mga trabaho, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father, for you are good at all times. Thank you for you never leave us nor forsake us. Oh, hallelujah.
great is thy faithfulness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Na anuman ang aming mga gagawin, ay gawin namin ng buong puso, na hindi para sa tao, kundi para sa iyo, Panginoong Jesucristo. At ikaw po ang magbibigay sa amin ng reward sa tamang panahon, dahil ginagawa namin kung anong nararapat namin gawin. At kung kami man po ay mga amo, na mayroon kaming mga trabahante, Lord, patawarin mo kami kung hindi man namin nagawa yung mga dapat naming gawin bilang mga amo. Bigyan mo kami ng pusong puno ng pag-unawa. Yung fruit of the Spirit, Father God, the joy, the love, the peace, the kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Hallelujah. Peace. Thank you, Father God. Thank you, Lord, sa mga salita. Lord, itanim niyo po sa mga isipan namin, sa aming mga puso, ang iyong mga salita, na ito'y hindi namin makalimutan. Ito'y aming maging gabay sa araw-araw na kami ay nilalakaran namin ng aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sino-sino man po, ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan na nandito ngayon, Father, I declare blessings upon their families, Lord, upon themselves, and even bless the works of their hands, Lord. Yung mga nandito na nag-spend ng oras nila para makinig sa iyong mga salita, Panginoon, na ikaw po ang kanilang maging gabay. Ano man po ang kanilang mga desisyon, Lord, hayaan mo ang iyong banal na espiritu, ang kanilang mga gabay, ang aming mga gabay, ang aming gabay, at maging matagumpay po kami sa aming mga pinaplano, sapagkat hindi kami nag-iisa, kundi nandiyan ka. Maraming salamat po sa lahat. Ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan! So praise the Lord, Jesus Christ, at tagumpay ang ating Bible study sa araw na ito. Ayan, mga ka-Team Jesus, so araw-araw ay binago tayo ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang kapurihan. So huwag nating kalimutan, mayroon tayong, it is our privilege to be a blessing to Sister Lisa sa linggong ito. Kaya magpadala na kayo ng inyong mga GCash para sa kanya, yon ang iyong seed para sa kanyang pamilya, at ang Panginoon ang bahalang magbabalik nito sa inyo ng siksik, liglig, umaapaw para sa kanyang kapurihan. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Ayan, thank you for joining sa ating lahat na nandito ngayon. Bye-bye.